Meron akong lumang saging alert. Bibigay ko sa mga alaga. Maganda to kasi mataas ang sugar at carb content ng saging, pati mga vitamins. Ito na. Yung favorite mo yan, alam ko eh. Favorite niya yan. Favorite niya yan. Siyempre, ano niya yung mga kasama niya, iinggitin niya. Amboy! Yan, kain ka ng saging. Hindi pa na-shoot, oh. Agaling ko talaga. Ito. Kain ka saging. Saging yan, no? Tapos pag natikman mo, gustong gusto mo naman. Bigyan ko sila saging. Ayun pa yung dalawa. Bigyan natin. By the way, naka-cord na yung mga bago. Gugulat siya sa saging. Yan yung mga bago natin. Tapos bibigyan din natin yung mga bagong bago. As in. Tingnan natin. Ito yung bagong bago. Mga gray. Tingnan mo. Ang ganda ng itsura. Chik! Hindi nyo nakita yung saging, no? Hindi, ano lang. Amboy, wag ka magulo, bebe. Magulo. Ito, bibigyan ko rin. Ito, mas pogi ito. Lapitan mo. Amboy. Chik! Kanyaman eh. Ang ganda ng kulay niya, no? Oo. Pulang-pula yung mukha niya, tingnan mo. Chik! Yung mga unang nadagdag, yung dalawa kanina, yung pinakain natin ng saging, yung naka-cord na. Tapos na sila, graduate na sila sa ISO period nila. So nandito pa yung pangalawang dumating, yung claret, tsaka yung isa pang perfection rounded na kapatid ng isa doon. At meron na dagdag. Etong dalawang gray. Ang ganda, no? Etong isa mas type ko. Ano siya, yung yellow-legged. Ito yung gray na favorite ko. Ang ganda ng mukha, napakapula. Ang linis ng pagka-gray niya. 15 months old. Gray. Gray perfection round head. Ito. Kaya halos kahawig niya to. Pula lang ang kulay nito. Ngayon, ito, hatch gray. Kaya green-legged. Ayan, kumakain silang saging. Gaganda, no? Napansin niya na wala akong wala akong mga naka-cord eh. Puro nasa breeding. Pinadala niya ako. Yan. Makain na saging pala to. Yun, inubos na niya yung saging eh. Guwapings to, guwapings. Napakagwapings. Ito 15 months old. Ito naman 11 pa lang. Bata-bata pa to. Bata-bata pa. Ito mga kak na to. Ito. Tsaka ito. Claret and perfection. Mga guwapings lahat. Ang ganda ng quality ng balahibo. Makintab. Ito broodcock na to. Kaganda ng itsura.
Siyempre, papalitin ng tubig pag papakain ng hapon. Tanghali hapon. Sige. Inuntaminate isang buong. Palitan mo na lang. Natural, Meron ka pa naman dyan isa. Dito nga pala tayo. Kiss me. Merong egg. Egg ni Gretchen. Okay, ganda ng quality ng itlog niya. Tabi muna natin siya, ma'am. Mamaya na natin siya kukunin. Kailangan binibigyan din sila ng grits. So, magdidigdig ako ng grits para meron silang grits. LDT to LDT to, kaya maganda. Maganda yung magiging combination niya. Maganda yung concept ng battery cage. Kasi bukod sa convenient yung breeding na gamit ng battery cage, hindi sila spacious. No, minimal yung ginagalawan nilang space. Pero kapag gano'n, syempre hindi sila nakakain ng damo, wala silang grits. Kasi nakakaangat sila sa lupa. Magpo-provide ka ngayon ng grits para sa kanila. In this case, ano ng itlog, balat ng itlog. Gaganda na yung quality ng itlog nila. Ano pa, meron pa silang grits. Tapos siyempre magpo-provide ka ng dahon para sa kanila. Katulad nito, malunggay. Pwedeng ipil-ipil, madre de agua. Damo pwede rin. Pero siyempre, maganda yung masusustansya talaga. Katulad nito, malunggay. Tagdo dalawa lang para everyday napapalitan mo yung dahon nila. Eh, ginaganyan ko lang. Para, amboy. 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 Huwag magulo. Yan, ginaganyan ko lang yung dahon. Sila nang bahalang magtututuka-tuka niyan. Yan, tinalagay ko lang sa taas. Ayan, pwede rin sa taas. Sila nang bahalang tutuka-tuka niyan. Pag naiinip sila, tuka-tuka. Yan. Oh, takaw niya sa grits, oh. Ibig sabihin na ano yan, Kulang na siya. nadideprive siya sa grits. Alam na mga manok kung anong kulang Oo, sa kung ano kanila. kulang nila. So, yan ang sa battery cage. Ito, kailangan ng bagong tubig. Minsan talaga ganyan yung dalawa na yan. Hindi mo maiiwasan na bigla silang iinom kasi sila nauuhaw sa Kakaharap. kakatakbo. O, ito naman yung inumin nila. Imagine na, tanggal nila sa lugar. Yung mga inumin namin, kainan, mga luma na. Pero, tatagal pa rin kahit luma na. Kasi nga dahil sa... Maganda yung plastic niyan eh, parang makunat kahit na matagal nang ginagamit. Pero eventually, syempre, katulad ng mga iba dyan na pupunit na. Pero matagal, no? Years. Taon. Yan, ano na yan? 4 years na siguro yan. Taon ng ano niyan, tinatagal niyan. Kasi imagine mo kulay red-orange yan ngayon. Pero yung mga kainan na nabibili, yung sinasabit, pwede mo rin, yan, katulad mo, no? Yung kulay green. Mhm. Pwede rin namang inuman yan, pero syempre, para na rin na maka-recycle, di ba? Reuse na mga bagay na pwede lang itapon, na maganda yung pakinabang. Imagine taon ang tinatagal niyan. Kami, sa bahay, gumagamit kami ng ketchup. Ganyan ang binibili ko, yung kahit na medyo malaki siya, 1 litro, kesa dun sa nakabote, mas pinipili ko yung plastic kahit matagal namin bago maubos. Kasi syempre, pinaggamitan, pwede namin magawang inuman. Pero ang isa, tumatagal ng 2 buwan o gano'n. No? Oo. Kasi syempre, di ba, di naman laging kiniketchupan yung mga ulam. Pinipili lang naman yung sinasawsaw sa ketchup. Minsan, syempre, hindi naman ketchup yung sinasawsaw. Toyo, ganyan, suka. Kulay red pa yon. Tapos imagine Yung mo. bago yun. Oo, tapos imagine yung kulay naging ganyan na. Ah. Ganon katagal na. Ganun katatagal yung mga yan. So mga kaibigan, ito ang aming manukan.
mga lumang manok namin dito. Meron kaming bago ulit, yung dalawang gray. Napakaganda yung isa. Baga, guwapings. Parehong pogi. Para lumalayo tayo sa explanation. No? Well, anyways. Mga kaibigan. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod na episode. Paalam! Please follow nyo po ako, Mimai's Place.